tula ng Pangulo. Salamat, Jesse. Next question, Kathy Valente, The Manila Times. Hello, Yusek. Good morning po. Yusek, hingin lang po namin yung reaction niyo dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapofrustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ng Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Yusek, isa pa po, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So ano pong reaction niya dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Noon karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuniga Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Okay. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Regarding po sa investigation and flood control projects, kung ang DepDev po, ang DPWH, Malacanang at ang House po yung nagsasagawa ng investigation, paano daw po makakakuha ng tamang pagdedesisyon sa mga taong sangkot po, lalo na kung yung iba po ay kaalyado ng administrasyon o kaya malapit po sa Malacanang ang ating mga kababayan. Sinabi po natin kanina, kahit malapit sa puso, kahit kaibigan, wala pong sisinuhin ng Pangulo. Mananagot ang dapat managot. At sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At ang oversight team po ay ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Director, sila yung chair, Department of DBM, Regional Director ang co-chair, DILG Regional Director at ang OPPMS Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila unang-una ay site inspection, recording, at saka po magre-report in consolidation. So lahat po ng naipon na records ng RTMC, isusumiti po ito sa DepDev at yung consolidated po ang siya mismong ibibigay po sa Pangulo. Isang tanong lang po dun sa www.sumbongsapangulo.ph po. Meron po ba itong deadline kung hanggang kailan ng reporting ng ating mga kababayan? Meron po bang proteksyon mula po sa Pangulo o sa Malacanang yung mga kababayan po nating magre-report doon? Dahil alam naman po natin na yung mga projects na ito, ang nasa likod niyan ay mga congressmen, mga impluwensyang tao po na baka pag nag-report, balikan po sila or malagay po sa alanganin yung kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya. Okay, wala po itong deadline.